Ngayon papalamig na ang simoy na hangin. Pantanggal lungkot daw ang pakikipag-usap o kaya naman ay pakikipag-video call. Ay, sana all. Pero matuwa pa kaya kayo kung sa kalagitnaan ng inyong video call, may biglang magpakita na kakaibang nilalang. Sabi ng kapatid mong lalaki na may dumaan. Hinala ni Caris, ulto raw ito ng isang bata. May bakat ng kamay ng bata. Wala nga po ko nung kasamang bata dahil ako nga lang po mag-isa. Saan di mga kaha? Parang may napansin ako kanina na gumagalaw dun, ah. Ano yun? KKKK tayo ngayong umaga. Kakabahan ka? Paano kung sa gitna ng inyong video call, bigla raw may sumingit na multo? Kati? Ay, ito na. Pak! Yun na, tumatalon-talon pa. Mga nanay, tiyak sakit sa ulo niyo ang mga pesting kuto sa ating mga anak. Inay ko po! Kokak! Kokak? Baka mapalundag kayo kapag ang palakang inihain sa inyo nakalalason at nakamamatay palaw? Katakot! At sa ating story time, bibida si sparkle artist na si Althea Ablan bilang si Yaya Becca. Silent treatment na naman ako sa mga alaga ko. Ang bagong yaya ng Zombie Kids. Napalundag sa takot ang bayan ng makilala Cotabato dito sa Mindanao. Nang kumalat ang balitang ang isang residente nalason matapos kumain ng palaka. Sabi nila, kinain niya kasi yung atay. Yun po daw yung mga poisonous part ng palaka. Kaya ng nakasanayan, paboritong tambayan ng 40 taong gulang na si Letlet ang bukirin. Dito, madalas siyang nanguhuli ng palakang ulamin. Nilinis. Inihanda. At iniluto ito. Suka toyo na lang araw. Solve na sila sa adobong palaka. Yun lang po yung pagkakataon na nakita ko po si mamang nagluto po ng ganung palaka. Pero ang masarap sanang tanghalian. Siya palang maghahatid kay Letlet sa kamatayan. Dahil likas sa probinsya ang pagiging mapagbigay, ang hinuling palaka ni Letlet naging instant adobo. At pinagsaluhan pa nilang magpipinsan. Pero ang masayang salo-salo, maya-maya lang ay nauwi na sa peligro. Tinikpan niya po, maya-maya lang, mga 10 minutes, nararamdaman niyo na po yung na-poison po siya ng palaka. Sumakit po daw yung dibdib niya, hirap na po daw siya maghinga. Naninigas po yung ano niya po, panga, at saka yung mga kamay niya po. Ayon sa pamilya ni Letlet, ang kinain ng magpipinsan, isa palang palakang may taglay na lason. Ang cane toad, o mas kilala sa tawag nilang kamprag. Pananakit ng tiyan, pagsusuka, at labis na panghihina. Yan ang mga naramdaman ni Letlet at ng kanyang mga kapatid at pinsan matapos makakain ng kamprag. Yung cane toad lamang o itong karag ang kaisa-isang palaka na nakikita na ngayon sa Pilipinas ang talagang nakakalason sa atin sa mga tao. Sa simula, nandiyan na yung mahihilo ka and then unti-unti kang magkakaroon ng vertigo. Mabilis yung epekto kasi nito dahil dumediretso ito sa ating mga nerves. Sa mga taga-Visayas, kamprag ang tawag nila sa mga cane toad. Pero ang pinakasikat na bansag natin dito,
bullfrog. Mapapalundag talaga kayo sa takot dahil alam nyo ba, ang mga ketod, merong poisonous glands na naglalabas ng lason. Ang tawag dito, parotid glands. Kapag kasi sila ay naiipit sa mga life and death situations, naglalabas ang kanilang katawan ng bufotoxin, isang uri ng lason na tiyak ikapapahamak hindi lang ng mga hayop kundi ng tao. Kaya ang mahilig din kumain ng palaka na sina Edmark at Egbert, halos lumundag daw ang puso sa gulat ng mabalitaan ng nangyari sa mga kamag-anak. Anong klaseng palakan na nakain at natikman mo, sir? Kamprag, sir. Kamprag. Takot na po ko akong kumain. Mahadlok na may mukaon, sir, kaya nakuha na naman ko damong ikagawa na, sir. Karon dili na siguro may mukaon, ana. Mas naging maingay pa ang balita sa kanilang lugar nang si Letlet binawian ng buhay. Ilang minuto matapos siyang dalhin sa ospital. Based po sa sabi ng doktor, pagkatapos niya pong kumain ng palaka, umakyat po yung blood pressure niya at isa sa mga rason kung bakit mahirapan po siyang huminga. Siyempre po, bilang anak po, masakit po. Bago po siya na lagutan po ng hininga, nasa tabi po niya po ako. Masakit kasi kumbaga sa misa, tanggalan ako ng isang paa. Mahirap talaga. Kahit linisin mo siya ng mabuti, hindi pa rin siya dapat kainin, no? Dahil, again, meron namang alternative, meron namang ibang palaka na pwede namang kainin at ligtas, no? Based po sa nangyari kay mama, alam ko na pong delikado talagang kainin po yung mga ganong klaseng palaka po. Dapat piliin din natin yung pwedeng kainin at saka yung hindi. Sa nagbumbapaw na biyaya ng kalikasan, hindi nga raw tayo maubusan ng pwedeng tikman, pero maging mapanuri para hindi tayo mapalundag sa pagsisisi. Aha! Kayo po ba yung bagong yaya ng May Buhay Children? Bigyan ng bonus yan! Tama ka, kuya! Ang taas ng energy. Sige, good luck po sa first day mo. Hello, Becca! Hello po, ma'am! Ang gaganda at pogi naman po ng mga anak ninyo. Ay, nako. Busy na naman kayo sa gadgets nyo, ha? Sila mga anak ko. Si Zoe, Sarah, at Zach. Kids, say hello kay Yaya Becca. Hello. Isang lively morning sa inyong mga bata. Galaw-galaw para may buhay. Hindi nabebenta yan. Masasanay ka rin sa kanila. O siya, Becca. 3 linggo ako mawawala, ha? Ikaw nang bahala sa mga bata. No problem, ma'am. Kamusta ang araw, mga bata? Kamusta ang Dead ma. Parang mga zombie. Huh? Pag-uwi sa bahay, kanya-kanya na silang harap sa kanilang gadgets, kahit sa harap ng hapagkainan. Ito na, mga bata. Inihanda ko na ang aking special recipes. Bulalong buto-buto, dinuguan, at ang nakakakilig sa asim na paksiw. Tikman niyo na, dali. Krrr. 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 Silent treatment na naman ako sa mga alaga ko. Aha! Alam ko na! Kung ano-ano na nga yung pinagagawa ni Yaya Becca para lang magkabuhay ang magkakapatid sa pamilyang May Buhay. Nariyan, nagtatambling-tambling na siya. Nagkakanta at pinagkikiriti pa ang mga bata. Pero NR o no reaction pa rin sila. Hanggang sa... Hala, brown out. Walang kuryente, ibig sabihin, walang internet. Wow! Alam ko na. Tara, labas tayo. Mainit, Yaya. 4:00 na, hindi na mainit yan. Tara, laro tayo. Walang internet, Yaya. Paano tayo maglalaro? Tara na, mga bata.
Yaya, 1 point. May buhay siblings, 0. Good job, Yaya. Bago yan ah. Patintero sa labas ng mansyon? Oh, sunod naman, tumbang preso. Nilalaro ko ito nung bata pa ako. Hindi namamalayan na magkakapatid na tila ba unti-unting nagkakabuhay ang kanilang istulang zombie na buhay. O ngayon naman, habang wala pang kuryente, kandila muna ang gagamitin natin at kukwentuhan ko kayo. Aba, in fairness dito kay Yaya Becca ha, fighting! Hanggang sa natalo na magkakapatid ang dambuhalang buhaya. Yaya, isa pa. Bitin naman eh. Oo nga, Yaya. Dapat may part 2 yung kwento mo. Sige, araw-araw ko kayong kukwentuhan. Basta, eto ha, promise ninyo maglalaan tayo ng oras na hindi muna kayo gagamit ng gadgets. Kaya ba, kids? Kayang-kaya, Yaya Becca. Ang lakas mo sa amin eh. Ay, kumusta naman yung araw niyo mga bata? Super saya po. Super hirap ng math. Super hindi na namin mahintay makauwi para makapaglaro kasama ni Yaya Becca. Aba, very good! Sige, pasok na kayo. Ay, nako. Mukhang malaking pagbabago sa mga bata. Iba talagang hatid na liwanag nagpagpupursige ni Yaya Becca. Welcome home, Mommy! Wow! Thank you, mga anak! Kami po ang nag-bake niyan, Mommy. Nagpaturo po kami kay Yaya. Kaya sure po na masarap yan. Good job, Yaya Becca! At nayaya mo pa ang mga bata na mag-disconnect sa kanilang nakasanayan. Hindi ba't masaya kung ang ating koneksyon sa isa't isa hindi lang nakukulong sa pag-like ng mga post, paglalaro ng gadgets at pag-ubos ng oras sa online world? Dahil mas magkakakulay at buhay ang ating mundo kung ganitong uri ng ugnayan ng paiiralin sa ating mga tahanan. Aha! Ang mga kwento sa social media, nahahaluan na rin daw ng kababalagahan. Gaya na lang ng videong ito. Teka, nakita niyo ba yun? Kuya Editor, please rewind. Multo sa video call? For real? That day po kasi, mag-isa lang po ako nun sa bahay. Tumawag po ako sa mama ko. Hello, Mama! Hello, baby! May iba pa raw na nilalang na gustong sumali sa usapan nilang mag-ina. May dumaan. Pero ang pag-amin ni Caris, noon pa man daw, may nakikisign in ng kakaibang nilalang sa kanilang bahay. May isa pong kabarkada na masipag maglinis. Sabi niya po, ate, dun sa bintana niyo, may bakat ng kamay ng bata. Eh wala nga po ko nung kasamang bata dahil ako nga lang po mag-isa. Yung bata, makulit po yun eh. Isa sa kwarto po, mga laruan, nilalaro niya. Ganun lang po. Mga misis at kumari ko dyan, hindi rin ba good ang inyong morning dahil sa sandamakmak na pantal na dulot ng surot? Sa bansang France, lumipad na ang balita ng pag-atake ng mga pesting surot. Hindi nga raw matigil sa kakakamot ang OFW na si Jenny matapos siyang papakin ng mga surot. Ang mga surot kasi, bigla na lang daw nagsusulputan sa mga tren, sinihan at ilan pang bahagi ng France. Yan, ito yung bahay namin. Talagang kiisprehan pati mga pom. Pero paano nga ba talaga makakaiwas sa perwisyong dala ng mga surot?
Ang mga surot o bedbug ay mga kulay kaping insekto na singlaki lang ng isang buto ng mansanas. Pero small but terrible ang mga ito dahil kayang-kaya nilang mangagat at sumipsip ng dugo ng tao. Pahirapan kung sila ay makita dahil sila ay nocturnal o mga insektong madalas na umaatake pagkagat ang dilim. Anak ng... Bakit? Surot! Bedbugs pero maging sasalo, matake? Ba rin itong mga to eh, no? Ay, saan nga ba namimeste ang mga surot bukod sa ating mga higaan? Gusto niya pumunta dun sa malapit nga, dun sa mga kung nasaan yung tao. Kasi na-attract siya dun sa ini-emit natin na carbon dioxide. Actually, yung problem naman sa surot is worldwide yun eh, hindi lang dito sa atin. Iba yung pag-iingat din ang kailangan dahil ang surot, posibleng ma-take home pa natin. Pumunta ka sa isang hotel. Siyempre, yung gamit mo, pag nilabas mo, pwedeng sumama doon. Kasi nga, ang isang nakaka-attract sa kanya is yung body heat. Siyempre, yung amoy mo, magaling na hitchhiker yan eh. Pero ang the best daw na pangontra sa mga pesting surot? Kasi nga, ang surot ayaw niya ng mainit eh. Namamatay siya sa mga 45 to 50 degrees. Ngayon, kung meron ka ng mga steamer doon sa bahay nyo, yung pangdamit na steamer, pwede rin yun. Or yung plancha. Pwede rin yan. Planchahin nyo na lang yung mga gilid ng kama. Isa pa sa mga nagpapasakit ng ulo ng mga nanay. Walang iba kundi ang mga kuto. Ay nako. See? Hindi nyo ba nakikita? Talaga itong mga batang ito, ang init-init, nasagalaan kayo. Gusto nyo ba magkakuto? Uwi na. Magsi-uwi na kayo. Ang palagiang pagbilit kasi sa araw ang sinisising dahilan ng bago kong kumari na si Marie na araw-gabi ay problemado sa anak niyang suki raw ng sandamakmak na kuto. Pero teka, totoo kaya yun? Dito sa Bulacan, kating-kati na raw ang nanay na si Marie at ang dasal niya rin gabi-gabi ang mawala ng tuluyan ng mga kuto ng kanyang anak na si May. Hindi niya tunay na pangalan. Ayun, nakita ko na may siya, lisa na pailan-ilan. May na rin siya, may kuto. Hanggang sa may mga kuyumad na rin na iilan-ilan na rin po. Hanggang sa dumami na. Kung ano-ano nga raw ang sinubukan ni Marie para tantanan na sila ng mga kuto. Una, syempre, sinuyod ko po siya. Tsaka, trinay ko yung shampoo. Okay din naman po. Kaya lang nga, yung lisa talaga, hindi siya ganun natatanggal. Nagkakahawaan kami kasi nga, magkakatabi lang kami matulog. Para tulungan tayong tirisin ang pabalik-balik na kating dulot ng kuto, sasaklolo na dyan ang kapuso nating si Ashley Rivera. Ashley! 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 Sinasabi ko sa'yo, Ashley, huwag ka nang tumingin kung saan-saan. Ang ulo ng anak ni Marie, ang tingnan mo. Kamusta? Hey, kamusta? Naalala mo ako? Siyempre hindi. Ngayon lang tayo nag-meet. Naloloko mo ako eh. Ano balita sa'yo? Busy-busy ka dyan ah. Eto, kinukutuhan ko yung anak ko kasi ang dami niya kuto. Di ba? Ay, ang taray. Ang daming ampet. So, kunwari sa isang araw, mga ilan yung nakukuha nyo? Ayan, tulad ngayon, nasa 10. 10, oh. To 11, ganyan. Tapos mamaya ulit. Para tong breakfast, lunch, dinner, ganun. Gusto mo try ko? Baka may makita akong treasure dito. Ay, eto na, eto na. Ayan na. Pak! Yun na, tumatalon-talon pa. Mga kuto o head lice ay pangkaraniwan na raw sa mga batang nasa edad 3 hanggang 12 taon. Ang mga lisa o nits naman sa Ingles ang tawag sa mga itlog ng kuto. At matapos mapisa ng 1 linggo, nagiging kayumad o nymph na ito. In short, mga baby kuto na walang kasing kata-cute. Sarap yung tirisin. Kitang-kita naman natin kung gaano karaming kuto ang nakuha natin sa ulo ng anak ni Ate Marie. Kaya ngayon, pupunta tayo sa derma para malaman natin ano yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng kuto ang mga bata at anong pwedeng gawin para ma-prevent ito. Oh wow, advanced na. This one, mommy, is, tawag natin dito is scalp analyzer. Actually, hindi lang po scalp ang kaya niyang i-analyze, even skin, no? I think nakabuka agad. Oh my gosh, ang bilis! This one is good. Ito yung kuto. Actually, it's an adult louse siya.
3 weeks to 4 weeks na siya. Oh my gosh. Ang itatagal na kasi niyan is around mga 30 days. Kaya siya nabubuhay dahil sa dugo. Pati si Ashley, napakamot na rin talaga. Inay! Ayon sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, tinatawag na pediculosis capitis ang pagkakaroon ng mga kuto sa anit. Very important na malaman na ang female louse, consistent siyang buntis up to the end of their life. So every day, they can lay eggs up to 3 to 6 eggs. Kaya sa ulo, dumadami sila ng dumadami kahit hindi ka na nag-head-to-head contact. At hindi na rin natin pinalagpas na tirisin ng mga kumakalat na sabi-sabi hinggil sa mga kuto. Tumatalon o lumilipad ba ang mga kuto? Yung mga kuto po is they are wingless. Ibig sabihin, dahil wala silang pakpak, hindi sila nakakatalon, hindi sila nakakalipad. Gumagapang sila pero very fast. Nakukuha ba ang kuto sa pagbilad sa araw? Hindi naman siya nakukuha sa pagbilad sa araw. Mawawalan ba ng kuto kung gugupitin ng maiksi ang buhok? Kahit maiksi, pwede siyang dumami pa rin ng dumami. Yung pag-transfer lang ang medyo mababawasan. Pero para sa mga nanay dyan sa bahay, baka ito na nga raw ang solusyon sa makating problema sa kuto. Yung mga langis na pwedeng makatulong is anything that has mint flavor like mga tea tree oil, mga eucalyptus. You have to put it sa scalp, then yung mga kuto, they go away. I think the best is ugalihin ang paggamit ng suyot. Susundin ko po yung mga payo ni Doc at saka po yung dun sa reseta. Ayun na lang po yung susundin ko. At saka po ipagpapatuloy ko pa po yung manual na pagtatanggal ng lisa. Ang inaakalang maliliit na problema, posibleng magdulot ng malaking panganib sa ating kalusugan. Kaya laging pairalin ang kalinisan sa ating katawan na tahanan. Aha! Isang shocking video rin daw nakunan sa gitna ng masaya sanang hapunan. Ang mangkok sa mesa, bigla nilang daw gumalaw. Noong time na yun, dinner time po yun. Nag-aandala siya para, siya kasi kakain na ng time na yun eh. Kumuha siya ng yung toyong asaw-sawan. Then, sakto, pagkalapag niya dun sa may lamesa, after a while, parang napansin niyang gumalaw. Huh? Pero kung siyensya ang pagbabasehan, posibleng may kinalaman daw ang inaakalang kababalaghan sa tinatawag na friction. Ang friction ay isang uri ng contact force kung saan pinipigilan niya yung magkaroon ng relative motion sa pagitan ng dalawang object na magkadikit. Ang decreased friction ay ang pagbaba or paghina ng friction force between two objects in contact. Mas mababa ang friction force, mas malaking chance na magkaroon ng pagdulas or paggalaw sa pagitan ng dalawang bagay. At kung mapapansin nyo, kapag glass ang table, makinis or smooth ang surface. So, mas malaki talaga yung chance na magkaroon ng sliding friction or paggalaw sa pagitan ng mangkok tsaka ng lamesa. Talagang sure ako tuyo yung mesa. Kasi laging maintain po yung cleanliness ng mesa since pinapatungan ng laptop. Ngayon naman, pagalawin naman natin ang baso. Ang investigasyon, nagmumultong bata. After that incident, did you experience anything else? As of now, ang nakikita ko is hindi siya paranormal. Imposible ganyan kalapit sa'yo, tapos hindi mo ma-sense. So, in that absence, ang nakikita ko is it's actually your hand movement. Kasi, hindi yan makakalpas sa'yo yung ganyan kalapit sa'yo. Minabuti rin namin ipasuri sa isang video expert ang misteryosong video call. To our surprise, meron naman talaga. May dumaan. Hindi lang natin masabi kung ito ba isang object, pwedeng libro, pwedeng upuan, or pwedeng batang maliit. Siguro malaking consideration din is yung camera na ginamit natin. It does affect yung image quality. It does affect also yung nakikita natin dun sa image natin.
sa social media, patok na patok ang mga kwentong kababalaghan. Medyo mababa pa ang social media literacy ng mga Pilipino. Akala nila lahat ng napapanood nila sa social media ay mga totoo at hindi na sila nag-iimbestiga. Sa panahong one click away na lang ang lahat, mas maging mapanuri. Dahil bago pangunahan ng takot, siguraduhin hindi tayo nililin lang ng ating mga mata. Aha! Sana hindi lang kayo naaliw at natakot sa episode natin ngayong umaga dahil panalo kayo sa mga bagong fun kaalaman. At para sa non-stop shocking stories, bisitahin lang ang ating Facebook page at TikTok account sa mga link na ito. Now, kayo pa rin ang panalo sa susunod na linggo dahil lamang ang may alam at pakialam dito sa Aha!